On the good side naman, eto naman guys, may mga good opportunities, no, mga new opportunities, good opportunities pagdating sa pagkakakitaan. Magagamit nyo ito guys para makarecover kayo sa buhay nyo, makaangat-angat kayo, especially kung nakaranas kayo ng mga money problems. Actually, kabaligtaran nyo, may experience nyo ngayon, no, kasi ito yung recovery at saka financial gains, mga kapiksi. So, pag sinabing financial gains, dagdag kita, dagdag income, etong opportunity na to guys, pwedeng no, bagong trabaho na mas malaki yung sweldo, mas malaki yung benefit, mas malaki yung kita. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang papangat ng episode natin for tonight is sa loob ng 60 days mga kapiksi. Ito yung panibagong serya na gagawin nating episode dito sa ating channel simula ngayong buwan mga kapiksi, no? So every month na natin tong gagawin guys. So unahin natin tong deck na to mga kapiksi. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo o yung mga maaari nyong ma-experience guys sa loob ng 60 days mga kapiksi. So meron tayong judgment energy mga kapiksi. For some of you, maaari kayong maka-experience ng criticism. Pag sinabing criticism na yung criticism ng ibang tao, guys, pwede kayong ma-judge ng ibang tao, yung mga judgmental sa paligid nyo guys, no? Mahusgahan ba? Ganyan. Pwede rin na evaluation kung meron kayong mga trabaho, diba? Sa trabaho nagkakaroon tayo ng mga employee feedback, management feedback, ganyan. So, normal naman yun sa mga empleyado, mga kapiksi, o kaya naman, kung may mga negosyo kayo, usually online, di ba? May mga feedback galing sa mga customers. So, pwede kayong maka-experience nun, mga kapiksi. Okay? So, yung mga criticism guys, wag agad-agad sasama yung loob natin. Actually, pwede natin magamit yan, no, para mag-improve pa tayo for the better, para mas maging maganda yung serbisyo natin, mas maging maganda yung action natin, yung mga pagkilos natin sa mga may negosyo, yung mga produkto nyo, diba, mga serbisyo. So, magagamit nyo din yan, pati sa performance nyo, diba, para mas maging better kayo, mga kapiksi. So, wag nyo siyang i-take negatively na parang ginajudge kayo or what. Instead, gamitin nyo siya to better yourselves, mga kapiksi, okay? So, judge less, understand more, mga kapiksi. Another message for you, Pisces. Meron tayong suppression. Yung suppression, ibig sabihin nito, pinipigil, mga kapiksi, no, restraint, repression, censorship, yan. So, meron kayong, ang ganda ng image ng card, no? Parang meron kayong pinipigil, mga kapiksi. So, if you need to express yourself, no, express them. Don't suppress. Authenticity is freeing. Kung meron kayong kailangan sabihin, especially guys, pagdating sa communication, sa mga partner nyo or specific person or kahit kanino guys, no, para magkaroon tayo ng harmonious na relationship. Hindi nyo naman kumbaga sabihin natin in a nice way, sa paraan na maiintindihan, mga kapiksi. Hindi nyo naman kailangang mang-away, no, para lang sabihin ko ano yung nararamdaman nyo. You can talk to them nicely, in a nice way. Wag nyong sarilinin, kasi minsan pag sinasaloob nyo lang, sinasarili nyo lang, hindi naman nare-resolve yung issue, di ba? Kasi hindi naman naiintindihan ng ibang tao yung nararamdaman mo, yung iniisip mo. So let them know para magbago din sila, okay? Alright. And yung next message for you, Pisces, meron tayong apathy mga kapiksi. So, ibig sabihin nito, indifference, disinterest, detachment, no? So, ibig sabihin, pwedeng nagiging parang yung parang meron kang sariling mundo, no? Kakaiba ka sa ibang tao. It doesn't mean, yung kumbaga, let's say for example, hindi ka masyadong sumusunod sa mga trend, iba yung takbo ng isip mo, iba yung trip mo sa buhay, iba yung trip mong gawin, and that's fine, mga kapiksi. You are born to shine, mga kapiksi, okay?
So, ignite your passion, for it's the antidote to indifference, guys. Okay? So, yeah. Hindi porket hindi tayo nakakasabay sa ibang tao, walay na tayo. Hindi ganun, mga kapiksi. Again, you are born to shine, Pisces. Okay? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo sa loob ng 60 days. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong paano pabalikin si ex, revise, breakup. So, sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, Pisces, guys, kayo ay represent ng King of Cups sa ating spread. Latag natin yung spread nyo, mga kapiksi. By the way, guys, sa mga naghahanap ng mga pampaswerte na lucky charms or lucky bracelet, may mga items sa description box itong video. Check nyo lang yun, guys. Baka may magustuhan kayo, mga kapiksi. So, this is both negative and positive, mga kapiksi. Unahin natin yung negative, guys. Ito, may mga pag-aaway na nakikita tayo dito, mga kapiksi. Mayroon kayong maaring conflict with another person, guys. Kaya lumabas itong suppression, mga kapiksi, no? Ibig sabihin nito, kausapin nyo ng maayos itong tao na to kung bakit kayo nagkakaroon ng pagtatalo, pag-aaway, conflict with this person. Maaring hindi kayo nagkakaintindihan nitong person na to. Pwedeng iba yung gusto mo, iba yung gusto niya, hindi kayo magkasundo, walang kompromiso, ganyan. And pwedeng hindi rin kayo nagkakaintindihan, hindi nyo pinapaalam ng maayos sa kanila yung nararamdaman nyo or yung thoughts nyo, and ganun din sila sa inyo. So, you have to reach out calmly, no? Dapat kalmado, mga kapiksi, para ma-resolve yung mga issue, para magkabati kayo, magkaayos kayo nitong person na to. Guys, this can be anybody, no? Pwedeng sa relationship with your partner or specific person, pwedeng sa mga kaibigan mo, kapamilya mo, o kaya naman mga katrabaho nyo. So, yeah, harapin nyo lang yun, mga kapiksi, para magkaayos kayo. Alright? On the good side naman, eto naman, guys, may mga good opportunities, no? Mga new opportunities, good opportunities pagdating sa pagkakakitaan. Magagamit nyo ito, guys, para makarecover kayo sa buhay nyo, makaangat-angat kayo, especially kung nakaranas kayo ng mga money problems. Actually, kabaligtaran nyo, may experience nyo ngayon, no? Kasi ito yung recovery at saka financial gains, mga kapiksi. So, pag sinabing financial gains, dagdag kita, dagdag income, itong opportunity na to, guys, pwedeng no, bagong trabaho na mas malaki yung sweldo, mas malaki yung benefit, mas malaki yung kita, o kaya naman bagong pagkakakitaan na mas malaki yung return, okay? So, yun yung ibig sabihin yan. Kaya this is more money, more kita, more benefits para sa inyo, para tuluyang makarecover kayo sa inyong pamumuhay, mga kapiksi. For some of you naman, guys, maaari may magbalik from your past, pero feeling ko may trust issue na kayo dito, guys, with this person, especially kung ito'y sa relationship, mga kapiksi. Kasi yung iba sa inyo, guys, hindi pa kayo naka-move on, no? Parang hindi pa kayo naka-move on kung nag-away kayo nito or naghiwalay kayo nitong person na to, or may lamat yung relationship nyo, mga kapiksi. So, I'm sensing na kahit bumalik ito sa inyo, parang hindi rin magiging harmonious yung relationship nyo unless magkaroon kayo ng forgiveness and acceptance, mga kapiksi. Alright? So, what else, guys? Ito, guys, i-mind nyo na tong mga bagong tawag dito, opportunity sa pera, more money, more income, more dagdag kita, recovery, yan.
So, yeah. What else mga kapiksi, no? Meron ditong presence ng air sign, Aquarius, Gemini, Libra. Ito guys, nakikita natin na for some of you, mas magfo-focus kayo sa inyong sarili, sa inyong healing. Kasi yung iba sa inyo, may mga emotional pain pa kayo, guys, no? And ito yung mga hindi pa nakaka-move on, hindi pa, kumbaga parang pwedeng may mga sariwang sugat pa kayo sa inyong puso mga kapiksi. And parang this time, gusto nyo samantalahin yung pagkakataon para to work on yourself, guys, no? Para magpalakas, para mag-heal, maghilom yung mga sugat nyo, mga kapiksi. Pero nakikita din natin na patuloy pa rin kayo, guys, sa pagkilos nyo para umunlad, umasenso. So, hindi nyo naman pinapabayaan yung inyong pamumuhay, mga kapiksi. Yung iba sa inyo, parang gusto nyo maging inspired ulit, no? Gusto nyo bumangon, gusto nyo maging inspired ulit sa buhay nyo, guys. Okay? So, yeah, i-mind nyo na tong healing na to, guys, and lahat ng mga magagandang nabanggit ko kanina. Comment down below if naka-resonate kayo. Sa loob ng 60 days yan, guys, ha? So, yeah. Tingnan natin yung additional na mensahe para sa inyo, guys. So, basahin natin. You wouldn't plant a seed and then dig it up every few minutes to see if it has grown. So why do you keep questioning yourself, your hard work, and your decisions? Have patience, stop overthinking, and keep watering your seeds. This is about manifestation, mga kapiksi, no? Hindi pwedeng nagmamanifest kayo tapos tanong kayo ng tanong, asa na, bakit wala pa, bakit ang tagal na, no? It's like planting your seed tapos hinuhukay nyo yung tinanim nyo, tinitingnan nyo kung nagbunga na, 'di ba? Kung tumubo na. Hindi ganoon, guys. Sinasabotahe nyo lang yung pananim nyo. So, pag nagtanim kayo, when you plant a seed, tatanim nyo yung buto, yung binhi, tapos aalagaan nyo, didiligan nyo araw-araw, kausapin nyo, paarawan nyo araw-araw, and antayin nyo siyang tumubo. You have to have patience. It's the same with manifestation, guys. You plant your seed, you seed your thoughts, your good thoughts, no? Good thoughts, positive thoughts, yun yung seed nyo, yung thoughts nyo, mga kapiksi. Yung soil, yun yung subconscious mind nyo, no? So, tinatanim nyo sa subconscious mind nyo kung ano yung gusto nyong i-manifest, and you keep on thinking about them, alagaan nyo, watering it, mga kapiksi, no? Think good thoughts about your desires, and then, you wait, you patiently wait, mga kapiksi, hanggang sa ma-push out siya sa inyong physical reality. Yun na yung bunga ng tinanim nyo. Alright? So, this is a reminder na huwag kayong maatat. Yung iba kasi, guys, na-atat sa manifestation nila. Guys, you have to have patience, mga kapiksi, because there's always movement kahit hindi nyo nakikita. The universe is moving things, people, situation sa paligid nyo para ma-manifest yung desires nyo. You just have to patiently wait hanggang sa nandyan na siya sa harap nyo. Okay? Alright. So, comment down below, Pisces, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. And for more tarot readings, guys, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.